Amen? Kasi po dati, di ba, anong style natin? Sige lang, pilitin natin ng pilitin na makinig itong mga taon to kahit saradong puso, isip, pati bahay nila para sa atin. Ang katwiran natin, it's the message of God that we're bringing, kaya kailangan marinig nila to. Nowadays, hindi na po ganun ang kalakaran natin. Ayaw mo, wag mo. Merong iba na merong magbubukas ng pintuan ng kanilang puso at ng kanilang tahanan para sa Panginoon. An opportunity has been given to you. You rejected the opportunity, so be it. Amen? And for those na ang tagal-tagal na para mo ng habag, na nakarinig ng salita ng Diyos, at pati ang inuupuan mo, na markahan mo na talaga, meron mo ng bottom print, hindi lang thumb print, may bottom print mo na yung inuupuan mong yan. Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin tumugon para sa Panginoon. Ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Tapatan lang tayo. What is it that you want to happen in your life? What is it that you expect from God? And why even expect from God if God cannot expect anything from you? Tama? It is very unfair to expect anything from God if you in return cannot give even an iota of commitment from your life. Diba? It doesn't follow. Hindi mo pwedeng sabihin o ikatwiran kung anumang katwiran o alibay meron ka ngayon. Dahil yung mga kasama mo rin na naandito, kung ano yung meron ka at nararanasan ka, ganun din sila, baka mas higit pa. Diba? Anyways, let us not dwell into that. God has already promised us an open heart and an open door. Okay, number 7, open door pala. Sorry naman, pre-empt ko. That is based on Luke chapter 10, verse 25 to 37. God is giving us door for effective ministry. The door of entrance will break open into the cities like never before. God will give us the job others in our city have failed to do. God will open a new frontier for ministries into our city. And God will allow us to see the opportunities and are overwhelmed. Because God will give us foresight of the unparalleled opportunities available in every problem or need before us. Alam niyo po, many priests and Levites had sidestepped from the involvement, but God will give us all their assignment also as they have failed to respond in the city. God is giving us the opportunity to get deeply involved in personal and city transformation, and we can touch individual lives on the road of life and bring them home to an innkeeper to continue what we have begun. Ganito po yan. Like the story of the Good Samaritan. Remember po, meron yung isang tao na nabugbog sa daan. Tapos meron dumaan na, pare. Anong ginawa ng pare? Nag-sidestep siya. Hindi niya tinulungan yung nabugbog na tao, yung na-hold up na tao. May dumaan na Libay. Yung Libay, minister. Okay, kunwari may nadumaan na pastor, para mas lalo nyo maintindihan. Imbis na tulungan niya, nag-sidestep siya. Tapos may dumaan na cell leader. Imbis na tulungan niya, nilagpasan niya rin. Ngayon, meron dumaan na unbeliever. Anong ginawa ng unbeliever? Tinulungan niya, tapos dinala niya sa inn. Para yung unang pagtulong na ginawa niya, i-continue nung innkeeper hanggang sa pagbalik niya at babayaran niya pa yung innkeeper. Okay? Nowadays, ito yung opportunity na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung mga bugbog na sa spirito, ibinibigay niya sa ating doorstep para matulungan natin. If we are going to respond like the Levi and the priest, then woe unto us. Amen? Pero dahil hindi ganon ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay, kung paano tayo rin ay tinulungan niya, nung tayo ay naandun sa ganong kalalagayan, dapat tayo rin po ay matutong tumulong the same ways. Amen? God is already giving us open doors to the city. Kung before, napakahirap,
na pumunta sa syudad at gawin ang dapat natin gawin para ma-transform ang community. Now, God is opening doorways for us. Example, etong NFE na binuksan natin by God's grace, hindi lang po natin to inopen para sa church member natin. Amen? But we are opening this to communities upon communities upon communities. We are not just talking of merely teenagers or adolescent here, but we are already talking of people from every ages. Nanghingi tayo ng tulong, katulad ng ginawa natin sa DOST. Binigyan tayo ng open door ng Panginoon sa school ni Denden at Tintin. Diba? May nakita po ba tayong hadlang nang pumunta tayo doon? Wala. Bakit? Because God has already touched the heart of Pharaoh. Or touched the heart of King Cyrus at that time. Yung principal, si Principal Dili-Dili, pagpalain siya ng Panginoon, hindi pa po siya patay. Okay? Pero gusto ko lang siyang pagpalain dahil hinayaan niya na makapasok tayo sa eskwelahan nila para makuha natin si Dindin at si Tintin. Ngayon naman po, city na mismo ang kinukuha natin. This is through the help also of the barangay officials. Okay? And even the associations, katulad po sa amin. I mean, Sister Rose was not elected as part of the board of directors for nothing. Okay? Kahit na ayaw niya maging board of director ng asosasyon doon, imagine niyo po, na-elect siya nang hindi siya kumakandidato, iba pumirma para sa kanya, iba nanumpa para sa kanya. General Assembly, umaten siya, iisa lang ang sinabi niya, gusto kong i-open sa inyo ang NFE at ang salita ng Diyos. That was an opportunity in the city doorstep. Amen? And now, may mga tao na nagtatanong-tanong na sa kanya, interested din sila na mag-enroll para sa NFE. Is it the NFE na ang tinataas natin? Is it the one that we're lifting up here? No. It is the opportunity for the Word of God to be shared in the lives of those people who will come. Yun ang ino-open natin. God is giving us the key to the city. He is giving us projects and activities upon activities para din tayo po ay makapunta sa syudad at ma-share natin ang kanyang salita. Because even the government officials themselves will say, yes,